ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi mapakali si Giselle. Kailangan niya mapatunayan na si Morgana ay si Moira. DNA ang katapat niya. Abangan sa abot kamay na pangarap. Dahil sa kagustuhan ni Chang Susan na mapatunayang si Moira at Morgana ay iisang tao lang, naisip niyang hukayin ang katawan ni Moira sa sementeryo. Kasama niya sina Josa at Regan. Pagdating nila sa sementeryo ay agad nilang inilabas ang mga gamit na panghukay. Samantala nalaman na ni Annalyn na nakaalis na nga ng ospital si Chang Susan. Nabanggit rin ng tindera sa kantin na umalis na nga si Chang Susan. May plano si Chang Susan na kailangan nila patunayan na si Moira ay si Morgana. Sinabi rin ng guard na umalis na si Chang Susan. Kasama pa nga si Regan na may daladalang pala. Nagkatinginan na ang mag-inang sina Annalyn at Lynette. Mukhang natuloy nga si Chang Susan na magpunta sa sementeryo. Agad-agad silang tumungo sa sementeryo. Pagdating nila sa sementeryo, nakita nilang busy-busy sina Chang Susan, Josa at Regan sa paghuhukay. Nagulat si Lynette. Tumakbo siya palapit habang tinatawag si Chang Susan ng pasigaw. "Chang, anong ginagawa niyo dyan?" Paglapit niya sa kanila, nagulat rin naman sina Chang Susan dahil hindi nga inaasahan na masusundan pala sila ni Lynette at Annalyn. Nagsalita siya. "O Lynette, bakit kayo narito?" Napatigil si Regan at Josa. Pakiramdam nila, lagot sila. Mapapagalitan sila ni Lynette. Hindi makaimik si Josa. Lynette, oo nga, bakit kayo narito?" Nanlaki ang mga mata ni Lynette. "Ako ang dapat magtanong sa inyo niyan. Bakit kayo narito at hinuhukay ang libingan ni Moira?" Nagpaliwanag si Chang Susan. Kasi naman Lynette, sobrang kaduda-duda ang pagkakatulad at pagkakahawig ni na Moira at Morgana. Malakas ang kutob namin na si Moira talaga ay si Morgana. Nagsalita naman si Annalyn. Hindi niyo po ito dapat ginagawa dahil nakita naman natin siya noon na wala ng buhay, di ba po? Bawal po itong ginagawa niyo. Nabaling naman ang pansin niya kay Regan. "At ikaw Regan, bakit naman andito ka? Hindi mo man lang pinigilan si Lola. Kinukonsinti mo pa siya, imbes na ikaw nga ang magsabi na bawal ito." Hindi makakibo si Regan. Pero sabi niya, Annalyn, kapag hindi ko naman sinunod si Lola Susan, baka magalit naman siya sa akin. Saka ayaw niyo ba nun? Malalaman natin ang totoo. Lahat naman tayo nagdududa, di ba? Nagsalita naman si Lynette. Kahit na mga nagdududa tayo, mali pa rin ang ginagawa niyong paghukay. Paano kung mahuli kayo? Paano kung may makakita rito? May hatol pa naman dyan. Baka kayo makulong. Lingid sa kanilang kaalaman, may inupahan si Madam Chantal para bantayan ang libingan ni Moira. I-report agad sa pulis at sa kanya kapag may maghukay dito. Hindi nga siya nagkamali. Hinukay nga ang libingan ni Moira. Nakamasid dito ang taong pinagbantay ni Madam Chantal. Itinawag niya agad sa pulis ang ginagawang paghuhukay. Maya-maya itinawag niya rin kina Madam Chantal. Inireport niya na may isang grupo ang naghuhukay sa libingan ni Moira. "Hello madam, tama kayo. May mga taong naghuhukay dito. Hindi ko sila kilala." Sumagot si Madam Chantal. "Ano? Sige, itawag mo na sa mga pulis para makulong ang mga yan. Pupunta kami riyan." Narinig ito ni Moira. Sa pagbaba ng telepono, gigil na gigil si Madam Chantal at Moira. Ipinatawag ni Madam Chantal ang driver niya at pinaghahanda ang kotse. "Ihanda mo ang kotse. Pupunta tayo sa sementeryo." Sa kagustuhan ni Moira na makita ang gustong maghukay sa libingan niya, sinabi niya kay Madam Chantal, "Mama, sasama ako sa inyo." Tumanggi si Madam Chantal. "Hindi pwede. Dumito ka na lang. Walang pwedeng makakita sa iyo doon." Paalis na sana si Madam Chantal pero matigas ang ulo ni Moira. Gusto niyang magpunta. "Kailangang malaman ko kung sino yung walang hiyang gumagambala sa libingan ni Moira Rotacchio." Nakatitig lang si Madam Chantal at maya-maya ay nakapag-isip siya. "O sige, sumama ka, pero hindi ka pwedeng bumaba sa kotse. Walang pwedeng makakita sa iyo doon." At umalis na nga sila.
Samantala, busy sina Chang Susan. Ayaw magpapigil sa paghuhukay. Pinilit na ni Lynette na tigilan ang ginagawa. Inagaw niya ang pala kay Chang Susan. Maya-maya ay may dumating ng mga pulis. Sakto si Lynette ang may hawak ng pala. Nagulat ang lahat sa pagdating ng pulis. Itigil niyo ang paghuhukay. May nakarating sa aming report na may isang grupo ang naghuhukay dito sa sementeryo. Dahil sa takot ni Lynette na itapon niya ang pala. Ay teka ho, wala ho kaming ginagawang masama. Magpapaliwanag ho kami. Sumagot ang pulis. Nakita ko po kayong may hawak na pala. Sumama kayo sa amin, sa presinto at doon na kayo magpaliwanag. Nagkatinginan ng lahat. Sumagot si Annalyn. Teka po, hindi po. Umaawat lang po ang nanay ko. Bumulong na lang si Lynette kay Annalyn. Hayaan mo na anak, magpapaliwanag na lang ako sa presinto kesa ang lola mo pa ang hulihin. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Natatakot sila para kay Lynette. Pero wala naman silang magagawa dahil alam nilang may mali naman talaga sila. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Giselle. Kausap niya si Doktora Enriquez. Naikwento niya ang lakas ng kutob niya kay Morgana. Malaki nga talaga ang pagkakahawig nila ni Moira. Maaari nga kayang iisang tao lang sila. Napansin mo ba, Doktora, kung gaano sina Moira at Morgana nagkakahawig? Kahit natuklasan mo na may record si Morgana, hindi pa rin ako makapaniwala. Kailangan talaga malaman ko kung sino talaga ang Morgana Go na to eh. Napaisip rin si Katie. At paano niyo ho gagawin yun, ma'am? Napataas ang kilay ni Giselle. Ipapa-DNA ko yung babaeng yan. Tumango-tango si Katie. Tama, ma'am Giselle. Pero paano tayo kukuha ng specimen ni Morgana? Nag-isip rin si Giselle. Palagi naman siya dito sa ospital. Aayain ko siyang mag-dinner. Mag-uusap kami at kikilatisin. Pero hindi kami magtatagal dahil hindi ko naman siya feel nakakwentuhan. Doon ko kukunin ang specimen niya. Sa planong yon ay tumaas na naman ang kilay ni Giselle at natutuwa sa plano. Samantala, itinawag ni Josa kay RJ ang ginawang panghuhuli ng mga pulis kay Lynette. Nasa Apex pa si RJ nung panahong yon. Gulat na gulat siya. Ano? Bakit naman siya hinuli ng pulis? Sumagot si Josa na dahil ito sa paghuhukay sa libingan ni Moira. Nanlaki ang mga mata ni RJ. Nabanggit niya ulit ang sinabi ni Josa. Dali-dali siyang sumunod sa presinto. Marami namang nakarinig sa pag-uusap nilang yon ni Josa. Narinig yon lalo ng mga marites ng Apex at ang kaibigan ni Zoe na si Dr. Joy. Nagulat siya. Nagmamadali siyang lumayo sa grupo at tinawagan si Zoe. Hello Zoe, nasaan ka? Nagtataka naman si Zoe sa biglaang tawag ni Joy. Oh Joy, bakit ka napatawag? Sumagot si Joy. May ibabalita ako sa iyo. Si Tita Lynette daw, hinuli ng mga pulis. Wala namang pakialam si Zoe. So anong pakialam ko kung huhulihin siya ng mga pulis at sana'y mabulok na nga siya sa kulungan? Sumagot naman si Joy. Sigurado magugulat ka sa balita ng dahilan kung bakit siya hinuli. Nagtaka na naman si Zoe. Pwede ba Joy, huwag ka na nga magpaligoy-ligoy dyan? O siya, ano bang dahilan ng pagkakahuli sa kanya? Sumagot ulit si Joy. Paano? Nahuli sila na hinuhukay ang bangkay ng mami mo. Nagulat na may kasamang galit na napasigaw si Zoe. Nagawa nila yon? Mga walang hiya sila. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pang mga episodes.